po sa next topic po natin. Wait lang ha. Share screen ko lang para makita nyo po. Kasi ito may malalim na dahilan. Si Paulo Duterte kung bakit po pala sila bumibisita sa 17 bansa na gusto po niyang puntahan. Kasi para lamang po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino po natin, hindi lamang po ito yung unang beses na umalis ng bansa itong si Pulong Duterte na inabot ng 2 months. Ito po ay padalawang beses na yung request niya mga kababayan. At kung mapapansin nyo, same lang ng mga bansa yung pinupuntahan po niya kasi meron po pala silang importante na kailangan gawin po dyan. Wait lang. Ito, share screen ko lang para, alam nyo na. Yeah, share screen para marinig nyo mga kababayan. And then, yan, pack. Tapos, pack, yan. So ngayon mga kababayan, ito, play po natin. Kasi sabi po dito, na para bang world tour. Ito daw po paglilibot ni Pulong Duterte sa iba't ibang bansa. Ito, play po natin. Binanatan ng isang kongresista ang mala world tour na planong pag-alis ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte. Tanong tuloy niya, kongresista ba o Miss Universe si Duterte? Nasa frontline na balita ngayon si Marian Enriquez. Sa loob ng higit 2 buwan, 17 lugar abroad ang planong bisitahin ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Sa hiling niyang travel clearance kay House Speaker Bogie D, 9 na lugar sa Asia ang pupuntahan ni Pulong: Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Singapore, Vietnam at Cambodia. Bukod dyan, magta-travel din daw siya sa 6 na bansa sa Europa. Pupunta rin si Pulong sa Amerika at Australia. Eto, take note lang mga kababayan ha. Ito pong travel ni Paulo Duterte pong ito, siya po ay may sahod. Kahit hindi po siya pumasok ng 2 months. Para lang po sa kaalaman ninyo. Ano po, ito po ay may sahod kahit hindi po pumasok ng 2 months. Bayad po yung kanyang, yung kanyang araw. Ika nga mga kababayan, yung kanyang monthly, bayad po yan. Ibig sabihin, pagdating ng sahudan, may papasok po sa kanyang ATM na sahod po niya kahit nagtatravel lamang po siya abroad. Anyway, tuloy pa natin. Target niyang umalis simula sa December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Diit ni Pulong, personal travel ito at sarili niya itong gastos. Sabi naman ng Malacanang, bahala na ang kongresista kung gustong mag-around the world. Pero paalala lang daw, lahat ng public servant dapat nagsisilbi. Tama! Sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituent. Maging ang ilang kongresista, tumaas ang kilay sa long travel ni Pulong na nataon pa sa investigasyon ng flood control project sa Davao City. Ano ba siya, kinatawan ng distrito o Miss Universe? Pag naman pahintulutan yan. Kasi tingin rin ng publiko, abuso ito eh. Tama! Nauna naman ang sinabi ni Pulong na hindi siya harap sa Independent Commission for Infrastructure dahil... Kasi isipin nyo mga kababayan grabe naman yun, magta-travel ka sa 17 bansa tapos aabutin ng 2 buwan. Eh nung una nga nakapag-travel na siya tapos inabot din ng 2 buwan mga kababayan. Eh parang ang mangyayari niya sa loob ng 1 taon, 6 na buwan na lang siya nagtatrabaho. Eh doon sa 6 na buwan na yon may mga kalokohan pa siyang ginagawa. Eh hindi na po tama yan. Kawawa naman yung mga kababayan Pilipino po natin na gumigising ng maaga para makapasok po sa kanilang trabaho. Diba? Tapos pagdating ng sahuran, sige, pagpalagay natin, ikaw ay normal na mamamayang Pilipino na pobre na katulad natin mga kababayan. Gigising ka na maaga, papasok ka sa trabaho, sige, wala kang absent. Pagdating ng sahudan, kinsenas katapusan kakaltasan ng tax yung sahod mo. Tapos iisipin mo, yung tax na kinaltas sa'yo, mapapapunta dito sa, ewan ko ba kung inutil na congressman o doon sa mga kababayan, sa hindi nagtatrabaho na kongresista, payag kayo niyan? Payag kayo niyan? Diba? Anyway, tuloy pa natin. Propaganda lang daw ang tingin niya rito. Kung tutusin, hindi ito ang unang beses na humiling siya ng travel clearance sa 17 lugar abroad. Meron din siya mula March 2025 hanggang May 10, 2025. Ilang linggo lang yan matapos arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. So ngayon mga kababayan, ito yan. Di ba mapapaisip kayo, oo nga no, bakit sobrang tagal naman ang pagtatravel ni Paulo Duterte? Bakit inaabot pa ng napakatagal na panahon yung kanyang travel? Ano pang itatrabaho niya?
puro travel na lang yung pinaggagawa niya. May silbi pa ba siya sa congressman? Di ba maliwanag nga yung sinabi ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, na dapat daw itanong muna ni Paulo Duterte, mga kababayan, doon sa kanyang mga constituent, kung ano ba, mga kababayan, yung tawag dito, kung ano ba yung nararapat sa ginagawa ni Paulo Duterte. Ang problema, mga kababayan, mukha atang hindi updated ang mga kababayan po natin sa Davao City sa mga pinaggagawa po nito pong si Paulo Duterte. So siguro mapapaisip kayo, ano yung motibo? Ano yung dahilan bakit sila nagta-travel dito po sa 17 bansang ito? Kasi, mga kababayan, eto yan. Pakinggan nyo mabuti to, tanggalin na natin to. Yan. May nakita tayo, mga kababayan, na interview ni Sir Ronald Llamas. At ito po, mga kababayan, dito kayo mapapaisip na oo nga, no? Dati nung panahon ni Digongong, pagka may kinausap kayong OFW, hindi nagsasalita yung mga yan. Kasi nga, lahat ng mga yan ay sumusuporta kay Digongong. Pero ngayon, kung mapapansin po ninyo, ang dami na nilang isinagawang rally pero hindi po nagtatagumpay. At saglip na parami po sila pakaunti ng pakaunti yung mga taga-suporta ni Digong. So ito, pakinggan po natin, mga kababayan, yung dahilan. Si Congressman Pulong nasa ngayon, hot seat ngayon dahil dun sa kanyang bakasyon na 2 months, 17 countries. Yes, oo. So halimbawa, sinusubukan nilang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi yung strong point nila OFW. Yeah. Ngayon hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago, naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Tama. Ngayon, dumadami na. No? Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga Digong kami. Ngayon, hindi na. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong at ni Sara, dahil baka mawala sa kanila. So, kasi, mga kababayan, ramdam na ng kampo ni Sara Duterte, nakakaunti na yung mga OFW, mga kababayan, na sumusuporta sa kanila. Kasi biruin nyo, nagsimula lang naman yan nung nag-viral yung event ni, alam niyo yun? Yung serye ni Pulong Duterte, na kung saan inuntog-untog niya yung ulo niya doon sa isang netizen, dahil hindi lang napagbigyan na makabembang yung tauhan niya, doon nagsimula yan. Tapos nagpatuloy pa yan, mga kababayan, kung matatandaan nyo, nung si Sara Duterte, hindi makasagot doon sa mga katanungan ng Kamara de Representantes kung saan napunta yung confidential funds. Diyan maraming nagising na mga kababayan po nating OFW. At sinasabi na, bakit kami susuporta sa ganito? Kasi kung tatanungin nyo yung iba, na mga kababayan po nating OFW, kung sino yung sinusuportahan nila sa mga Duterte, lalo na yung mga DD-shit, ang malimit pong sabihin ng mga yan, yung matandang Duterte, yung si PRRD. Pero yung mga anak, hindi namin sinusuportahan yung kasi iba yung ginagawa, iba yung ugali. Yung malimit sabihin, mga kababayan, kaya nga kung matatandaan nyo, nung namasyal kami sa China, may mga kasama po kami mga DD-shit doon. Mga DD-shit, mga DDS. Kasi mababait sila eh. May mga kasama kami mga DDS doon. Ngayon, mga kababayan, pag tinatanong namin sila kung ano yung nagustuhan nila sa mga Duterte, wala sila maisagot. Hindi, totoo yan. Pero pag ipinaliwanag, kasi pinaliwanagan ni Boss Mike yon, bigla silang napaisip. Oo nga, no, si Roque, ang dami ni Roque ginagawang fake news, pero yung mga kababayan po natin, napapaisip sila kung ano yung nagustuhan nila sa mga Duterte. So ngayon, yan yung mga kababayan na yung dating malakas na sumusuporta kay Digong, ngayon pahina na, pakonti na, kasi nakikita po nila yung pangit na ugali na ipinapakita ni na Pulong Duterte, ni na Sara Duterte, lalo na nung nag-viral yung iyot moment ni Pulong Duterte na porket hindi napagbigyan yung kanyang tauhan na makabembang, ayun, nagalit. Anyway, tuloy pa natin. Naliligaw sila ngayon. Input ko lang na meron kasing meron nagko-cover din naman tayo ng OFW. Yes. May mga ayaw kasi magbigay. Ang hiningi daw kasi na suporta, kailangan na doon din pati passport number at saka mga pangalan daw. So they don't wanna give that away. So it's an indication daw na meron talagang hindi ganun kalubos yung suporta. Ayaw ibigay yung mga detalye na ganun.
At saka siyempre, yung pinakamahalaga, yung medyo nagsisimulang sumulpot last midterm election, yung kabataan. Yan yung parang kumpanya isang variable na hindi mo sigurado paano magdi-deliver sa 2028. At lalaki ng lalaki pa yung population na yan. Tsaka ito mga kababayan, take note. Nung nagkaroon ng midterm election, 'di ba nitong Mayo 2025. Marami ako nakakasabay ng mga Gen Z na bumoboto. Alam nyo kung sino yung malimit kung makita sa mga balota nila? Oo, malakas yung mga pinklawan pagdating sa Gen Z. Pero malakas din mga kababayan si Secretary Abalos sa mga kabataan. Kasi siguro nakita nga nila yung pagtatrabaho ni Secretary Abalos, mga kababayan, nung siya po ay Secretary ng DILG. At ang isa pa dyan na nakita ko malakas din sa mga kabataan, mga kababayan, talagang eto pang sino ba yung isang tumakbo rin? Senator Lito Lapid. Malakas din sa mga kabataan yan, mga kababayan. At mostly, sa mga pinklawan na. Pero yung mga pambato ni na Digonggong, yung iba dun, mga kababayan na mga kabataan, hindi sila binoto. Kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, yung pagtakbo ni Sara Duterte, kung siya ay walang hila sa mga Gen Z, mga kababayan, sa mga kabataan, malaki ang posibilidad na matalo po siya ng katunggali niya. Maniwala kayo. Anyway, tuloy pa natin. Kaya siguro, yan yung nakikita ni Sara Duterte, mga kababayan, na pwedeng ikatalo niya, kaya maaga pa lang nangangampanya na po sila. Ang purpose po ng paglibot-libot ni Paulo Duterte, pagbalik-balik, dyan po sa mga bansa yan, sa 17 bansa na yan, para po makapangampanya, para po ikampanya na maaga, itong si Sara. Kasi yung mga teritoryo po nila, na kung saan malakas po mga Duterte, unti-unti na pong nawawala. Anyway, tuloy pa natin. Correct. No? At siyempre, kaya nga wala na ngayong mga politiko na dumadalo sa UAAP Games Dahil sumisigaw yung mga nanonood doon ng ikulong na yan Wala nang dumadalo ngayon sa mga concert sa Araneta ng mga politiko. Kahit nga sa mga restaurant, saka sa mga mall, wala na ako nakikitang politiko Dahil ibig sabihin, may tama din sa kanila itong kampanyang ito. Kung ito ay masusustain going into 2028, tingin ko magkakaroon ng bagong turning point. Sabi dito ni ano yun? Sabi niya, may nag-comment, sino ba yun? Sabi ni Pilipina, Duterte lang ang pag-asa ng bayan, wala nang iba. Paano magiging pag-asa ng bayan yan? Nagtatravel abroad nga habang kayo naghihirap. Alam nyo, ang bobo nyo rin, no? Minsan, yung mga DDs, hindi nga minsan parang lagi na lang Diba? Wala ba kayong matinong i-comment dyan? Biruin nyo, sasabihin nyo, pag-asa ng bayan, nagtatravel nga sa 17 bansa. Paano naging pag-asa ng bayan yan? Ang alam kong pag-asa ng bayan, yung nagtatrabaho. 2028 elections. Si Congressman Puno. Yung nagtatrabaho pag-asa ng bayan, hindi yung walang ginagawa, puro travel lang. Paano naging pag-asa ng bayan yung tamad? Diba? Sa kayo nakakitang tamad na naging pag-asa ng bayan? Aber. Anyway, mga kababayan, so yan po yung malalim na dahilan nila kung bakit nagtatravel po sina Paulo Duterte at sina Sara Duterte. At kung bakit umiikot ng bansa, ito pong si Pulong. Kasi biruin nyo mga kababayan na may mga kumakalat din kasing balita na nagtatabi na daw po ng mga wealth, ng mga yaman po nila sa iba't ibang bansa na pinupuntahan po nila. Kasi nga, possible na baka malay nyo, lumalim ang investigasyon ng maanumalyang flood control at si Pulong Duterte biglang mapasalang sa hot seat dahil do sa 51 billion pesos na hindi niya po maipaliwanag kung saan po napunta mga kababayan. Kaya siguro, ang ginagawa nila, nag-iikot-ikot na lang sila sa ibang bansa para itabi siguro yung iba na mga kayamanan po nila, yung mga nakulimbat nila. Di umano, mga kababayan. Kasi yan po yung mga kumakalat na speculation. Pero sabi ko nga mga kababayan, ang ginagawa po nila, kaya nagtatravel sila abroad, ayon po dito kay Sir Ronald Llamas, dahil daw nililigawan na nila yung mga tao kasi nga humihina na sila sa mga OFW. Yan pa naman yung secret weapon ng mga Duterte, yung mga lihim na taga-suporta nila ng mga OFW. Ang problema, paano kung nawawala na yon? Diba? Kaya anong dapat kailangan nilang gawin? Anong dapat nilang gawin? Ligawan yung mga OFW ulit para mapabalik sa kanila yung mga nawala na. Kasi yung mga dati daw pong sumusuporta kay Digong ngayon, hindi na daw po sumusuporta, mga kababayan. So yan po yung dahilan kung bakit ito pong si Paulo Duterte naglilibot po o lumilibot po sa iba't ibang bansa, mga kababayan. Ano po? Anyway, kayo,
Ano pa masasabi ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano pong opinion po ninyo. Hingil po dyan sa di umano'y malalim na dahilan daw ni Paulo Duterte kung bakit daw mga kababayan, etong si Paulo Duterte di umano ay nagtatravel sa 17 bansa at